Ayan. Have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay March 4, 2024 at ang oras ay anong oras na ba? Sandali ha. Okay, 3:15 PM. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan at ang banal na Espiritu. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig, katarungan na siyang nais ng Diyos para sa atin lahat ang siyang manaig sa bawat isa. Mga mahal kong kapatid, this is it. Ayon sa propesya, alam nyo naman ito, na kung si Kristo ang pag-uusapan natin ay walang sinumang ang nakakaalam kung kailan talaga siya insaktong oras na babalik. Ngunit, subalit na tapat, ibinigay niya sa atin ang karunungan ng mga palatandaan. Sa pagkakataon na ito, akin mo nang pasasalamatan ang lahat ng mga kapatid na naging bahagi ng misyon. Sa lahat ng naniniwala, nagtitiwala, nagsasakripisyo at nagmamahal sa misyon na ito, na pambihirang misyon. Sa pagkakataon na ito, may mga bagay na katulad ng sinasabi ko, hindi ko na to paulit-ulit dahil katulad ng sinasabi ko, ako'y nagpapaalala lang sa buong sangkatauhan na laging maghanda at ganito, laging paghandaan ang mga bagay-bagay, ngunit wala akong natanggap na mabubuti. Pwera na lang talaga doon sa mga taong umakap sa ating misyon. Puro pamimintas, paghuhusga, pangangantsaw, wala kayong pinagkaiba sa panahon. Ayan, ipagpaumanin ninyo dahil bigla tayong nawala. Mga mahal kong kapatid, sa pagkakataon nito, ako in my personally, marami akong mga bagay na napatunayan na ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Sa pagkakataon na ito, mga mahal kong kapatid, napagod na ako sa kakaiyak para sa mga tao. Sa ngayon, ang mabiling ko sa inyo ay tibayan ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Nawa, hindi ang kabiguan, kamatayan, kahirapan ang maglalayo sa inyo sa pag-ibig para sa Diyos. Marami na akong narinig, hindi ka Diyos, hindi ka ganito, lahat na lang. Pero wala na akong magawa dyan. At this time, no? Mga mahal kong kapatid, Metro Maynila, buong Luzon, lalo na dito sa Metro Maynila. Let's check it and let's see who is rattle and roll dahil sa katigasan ng mga ulo ninyo. Pero ganun pa man, nanatili ang pagmamahal ko sa inyo. Sa pagkakataon na ito, mga mahal kong kapatid, hindi ito nabalita maging sa Department of Health natin. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Bakit? Lalaganap ang epidemya. Yung gira na sinasabi nila na kung ano naman pinagmamalaki ng mga bansa dahil sa kanilang mga matataas na kalidad ng kanilang mga hawak, no? Na mga kung ano-anong mga pandigmaan dyan. Ang tunay na gira ay kagutom. Ihanda ninyo lahat ang inyong mga sarili. Anong sinasabi ko? Doon, dinadaan ko na lang sa TikTok, now and forever, na sana maalala ninyo lahat ng paalala ko sa inyo. At ang big one na sinasabi is not only in the Luzon, but Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kayong taga Mindanao, huwag kayong magpapakasiguro. Tingnan ninyo kung anong nangyari dyan sa Davao. At itong mga ito na hindi pa talaga kay huhupa, Itong China at saka Taiwan na ito, pag hindi pa talaga kay tumigil na, ang magiging laban ninyo ay draw. Na, magiging tabla kayo.
Wala kayong pinagkaiba sa QFS. Wala kayong pinagkaiba doon sa inano ng brakes. The QFS is failure. No? Yung brakes is failure. Kaya yung mga nasa utak din ng mga puro gira dahil gusto nyo lang lituhin ang mga tao. Kayo talaga ang aani sa lahat ng bagay na yan. Mag-concentrate tayo dito sa atin. No? Malapit na ang araw na sinasabi ni Lidimin. Lalo na ang mga nasa gobyerno na puro pagkakamkam ang ginagawa ninyo. Mga yung mga land grabber na yan. Wala na kaibang ginawa, kundi puro pangaangkin ng lupa. Pwes, hahanapin ninyo ang inyong kamatay, ngunit hindi nyo yan masusumpungan. Maramdaman ninyo ang pangangalit ng inyong mga ngipin dahil hanapin ninyo ang inyong kamatay, pero hindi nyo yan masusumpungan. Ipaparamdam sa inyo, mga tao, lahat ng kasamaan, lahat ng kasakiman ninyo. Ha? Let's check it and see who is rattle and roll. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang talino ng tao na pinagyayabang dahil sa mga napagtapos o tinatapos ng mga propesyon. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang mga pera ninyo. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang mga hukbo na inipon ninyo. Tingnan ko lang. Ha? Ngunit subalit datapwa. Ang sino mang nanampalataya sa kataas-taasan, wala kayong dapat ipangamba dahil hindi kayo mapapahamak. Hawakan ninyo ang salita na yan. Ha? Hawakan ninyo ang salita na yan. Sinampul yan sa panahon doon sa Los Angeles. No? Na halos doon ang area na yon ay sinunog pero mayroong natira. Nangangahulugan lamang, no? Na ito yung sinasabi ko sa inyo. Paalala ko sa inyong lahat. Na? Pero ang tao sadyang mapangutya. See is to believe. Mula sa araw na ito, 4-4. Sumisimbolo yan ng 4 na elemento, 4 na direksyon. 4 plus 4 equals 8. That is infinite. 8 plus 4 equals 12. 12 plus 5 equals 17. And 17, 1 plus 7 equals 8. Infinite pa rin. Mga mahal kong kapatid, nasa huli ang pagsisisi. Maging si Lidimin ay wala akong magagawa sa inyo. Hindi ko kayo kayang iligtas. Ang ginagawa ko lang ay paalala. Sa pagkakataon na ito, sa oras na ito, ang tunay na kayamanan na halos hinangad ng lahat, kaya release dito, release doon, ay ang karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Dahil ang karunungan na yan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Welcome, the big one. Wini-welcome ko talaga yan. Gustuhin man ni Lidimin na pumunta dyan sa Taal. No? Dahil inaalam ko, kahit saang lugar ng wildfire na yan, dahil lahat ng mga yan, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nang niyayari lahat yan. Lahat yan, itinrining na ako ng Kuya Emmanuel ko. Kaya doon sa kaibigan ko, na nasa dyan sa may Batangas na malapit sa Taal, umiiyak, Lidimin, tulungan mo ako dahil pinapalayas kami dito. Dahil mapira ang kanyang kalaban. Kawawang hampas lupa, kawawang pobre. No? Pero anong sabi ko? Ayon sa ipinagkaloob ng karunungan ng Panginoon, mas mabuti pang lisanin mo ang lugar na yan dahil mayroon at mayroong magaganap. Ngayon, tingnan nyo kung ano nangyari dyan. Kaya sana sumunod siya sa akin. Sa pagkakataon na ito, basta huwag kayong mag-alala, kayong mga nanampalataya sa salita ng Diyos, hindi ilidimin doon sa mga naniniwala sa mga paalala. Ibig sabihin, sumasampalataya kayo sa Diyos. Sa Diyos Ama. Hindi kay Lidimin. Dahil kahit kailan si Lidimin, hindi ako nagtatag ng anumang relihiyon. Anumang sikta, kung ano-ano dyan. Pag sinabi kong walang release, walang release.
Ngayon, nararapat lang ito ng aking sasambitin sa inyo. Sa panahon ng yan, mga members ng iba't ibang organisasyon at foundation na nagsasabing release, singilin ninyo lahat ng nangako sa inyo. Walang release. Ang tunay na release na ibibigay ng Diyos, lahat ay paluluhurin niya dahil sa sobra na ang mga tao sa pagiging materialistic. Anong paalala sa atin lahat? Unahin hanapin ang katotohanan at ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin lahat upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Ngunit anong ginawa ninyo? Puro ako lahat ang may kapangyarihan. Ngayon, masusubukan lahat ng kapangyarihan ninyo. Kahit anong alay ang gagawin ng tao, pero pag dito na ang pinag-usapan na puro kayo pagkukunwari, hindi yan ang nais ng Diyos sa ating lahat. Dahil ang nais ng Diyos sa ating lahat sa pagkakataon na ito, ipairal ang katarungan na nais niya para sa ating lahat. Kaya sinasabihan ko mga kapatid, royal blood ka man o hindi, ang mahalaga, mayroon kang totoong takot sa Panginoon at sumunod ka sa kanyang kagustuhan, hindi dahil sa kagustuhan mo. Itong mga matitigas na ulo ng mga tumatakbo ng mga Lidimin Canuto declared, pinanghahawakan ko yan. Walang eleksyon. Bantay kayo, hindi kayo tumulong pag lumalaganap na ang mga kalamidad, let's check it and let's see who is rattle and roll. Diyan ninyo makikita, mga tao, kung gaano katotoo ang mga tumatakbong mga politiko na ito. Kung talagang sila may malasakit sa inyo. Bantay kayo, Baka nauna pa kayong umakyat sa bundok dahil ililigtas ninyo inyong mga sarili. Bantay kayo, palaglag ko kayo. Palaglag ko kayo at hindi kahit malaglag kayo sa pinakatuktok ng bundok, hindi kayo mamamatay. Dahil ipaparamdam ng Diyos kung ano. Kung ano, dahil lahat ng mga nangyayari sa mundo, resulta yan ng mga ugali ng tao. Resulta yan. Marami na ang nangyayari sa atin. Paano kasi? Kada buwan na lang, kaya itong taon na ito, taon ng pagpalipad ng mga rocket ship. Hindi ako eksperto ng science, pero para sa akin, yung pagpapalipad nila ng mga rocket ship, malaking epekto yan sa atin ng global climate change. Katulad ng sinasabi ko, si Lidimin Canuto ay hindi ko sinasarado ang pintuan para sa inyong lahat. Pati nga bintana, bubuksan ko para sa inyo Ngunit subalit datapwa, meron pala akong paalala. Kayo na mga traidor, kayo na mga magnanakaw, kayo na mga taksil sa bayan, wala kayong puwang kay Lidimin Canuto. Maliban na lamang na makita ko na kayo ay nagsisisi. Maliban na lang kung kayo ay nakikita ko. Dahil ang gusto nyong marinig sa isang magsasalita sa inyo, puro mga kapurihan para sa inyo. Pero sad to say, si Lidimin ay hindi ganyan. Hindi ganyan si Lidimin. Sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, madaling araw, ginising ako ng espiritu. Anak, it is the right time. You go back where you belong. At marami din akong pang-aayusin. Hindi superwoman si Lidimin. Hindi si Lidimin elastic. Na isang seconds lang. Pag sinabi kong, punta ako ng ganito, nandoon agad ako. Maging realidad naman kayo. Hindi Diyos si Lidimin. Bagamat ako'y nagpapaalala sa inyo. Itinuro ko na sa lahat ng ating mga mahal na kapatid kung ano ang dapat gagawin kapag lumaganap yung epidemya na yan. Sinisigurado ko sa inyo, yung epidemya na yan, kahit sino pang mga scientists,
hindi nila masusolusyonan. Ngunit, subalit, datapwat ang karunungan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang lingkod, yun may lunas para doon. No? Meron tayong mga hinahabilinan sapagkat baka kasi gagawin na naman tong negosyo ng mga walang hiya. Ha? Negosyo ng mga walang hiya. Puro pera, 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 pera. Walang katapusang pera. Ha? Naalala nyo ba yung aking mga palala sa inyo, kayong mga taga pamahalaan, mag-away ang Marcos versus Marcos, no? Kaya itong mga Duterte, antayin nyo. Baka bukas makalawa, mabalitaan ninyo. Ha? Sila din mismo magpapatayan. Ha? Kung ang Marcos ng dalawang ito na magkakapatid ay bangayan, baka yung dalawa na yan, mabalitaan na lang natin. Ha? Ha? Mabalitaan na lang natin, gigurger na ang isa nilang kapatid. Na? Dahil alam nyo kung bakit? Maging sa kanilang hanay. Huwag kayong magagalit sa akin. No? Dahil pa rin sa ambisyon. Mga mapagkunwari. No? Pero talagang ilalantad kayo. Sariling gawa ng mga tao ang siyang maghahayag sa kanyang sarili. Na? Kaya, yung aking may iwanan dito sa Luzon, huwag kayong malungkot. Ha? Diyan ninyo maramdaman kung paano kikilos ang Panginoon. Ha? Tama pala si Lidimin. No? Tama pala si Lidimin. Kaya, yun ang lagi kong pinapaalala maging sa aking mga kapatid, maging sa aking mga kasamahan. Di bali nang wag kayo sa akin maging tapat lang kayo sa Panginoon na pinaglilingkuran ninyo. Maging tapat lang kayo sa Panginoon. Kahit wag na sa akin. Na? Kasi kung tapat kayo sa Panginoon, takot kayong gumawa ng mga bagay na alam ninyo ikakapahamak ng inyong kapatid. Pero sa sa bagay, nakapropesiya ang lahat. Ang mga masasama ay lalong magpapakasama at ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Pero sa pagkakataon na ito, ha? Asahan ninyo na yung mga dilubyo na yan. Ha? Kung mayroong naranasan ang mga tao na iba't ibang uri ng nilalang na nasa kailaliman ng karagatan, malapit ng oras para ang mga nilalang na galing sa kalupaan, ito ay maghahasik ng lagim. No? Mararamdaman ng tao. No? Mararamdaman ng tao ng galit ng Panginoon. No? Sobra kasi eh. Sobra. Nagpasalamat na lang ako, bagamat last 2 minutes. Pero, huwag kayong mag-alala. Na? Gugustuhin ko man. Pero, it's too late. Wala na akong magagawa. Yung mga wildfire na yan, yung mga wildfire na yan, hindi lang yan resulta, no? Na may kinalaman sa global climate change. Spiritually, meron talagang demonyo o satanas na gumagawa niyan. Sabi ko kasi, ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Ibigay niyo yung address. May kausap ako. Huwag niyo akong kausapin at may kausap ako dito. No? Sa pagkakataon na ito, yun lang ang tangi kong maiambag sa inyo. No? Maibahagi ko sa inyo. Dito sa ibang mga mahal kong kapatid, meron akong hinabilin sa kanila dahil kanina lang umaga, no? Ay inano na sa akin na wala eh. No? Kagustuhan talaga ng Diyos dahil kahit anong gawin na ano sana yung ticket is hindi, talagang I need to go back where I belong. Tama naman yun. No? Pero sa kabila ng lahat, no? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ulitin ko,
Ang tunay na may pananampalataya sa kataas-taasan, kahit bumaliktad pa yung mga kalsada dyan sa bigwan-bigwan na yan. Ha? Hindi kayo masisiraan ng loob. Ha? Kahit babaliktarin pa yung mga kalsada na yan sa bigwan-bigwan na yan, kahit guguho pa yan yung mga building na yan, hahanapin nyo pa rin ang system na sinasabi ko. Ha? Dahil ang sistema na yan, sistema ng Diyos yan, hindi yan sistema ni Lidimen. Hindi ako nag-program yan, ang Diyos na may program yan. Kaya itong iba, sa ngalan ng kapiral, kung ano-ano mga ginagawa ninyong sistema, nalala niyong QFS? Nalala niyong BRICS? Anong sinabi ko? Ni isa sa inyo walang magwawagi. Bakit? Lumilihis kayo ng landas para kayo talaga ang kilalanin sa buong mundo na kayo ang pinaka makapangyarihan. Ha? Gusto niyong lagpasan ng Diyos, ha? Gumawa ng sariling panukala ang tao. May nangyari ba sa QFS? And are you sure that the green signal is the final signal? Are you sure? Ha? Ang BRICS, nakapag-penetrate ba? Dahil sa totoo lang, ang BRICS at saka QFS, wala silang ibang nais nun kung hindi mapenetrate ang isang sistema na kahit kailan ay hindi nila maabot, maarok ang bagay na yan. Ha? Bakit? Nandoon pa rin. Nandoon pa rin ang gustong maghari at kilalanin sa buong mundo. Anong palalanilidin sa inyo? Ang sino man ang nais na maghari sa buong mundo or gusto niya mapasa kanya ang buong sanlibutan, wala sa kanya ang Panginoon. Kaya kayo rin na mga gumaganap ng spiritual. Bakit ko to binabanggit? Dahil maging ang banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Maraming gumanap ng mga spiritual na ang sarili ang nais makilala. Na ito, niluklukan ka ng ganito, ng Holy Spirit. Tingnan mo naman kung ano nangyayari sa kanila. Puro nasangkot sa mga walang kahiyaan. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan niyo itong pamilya na ito. Makapangyarihan, maraming pera, kunwari lang na nasa kubo nakatira, may mga hukbo na itinayo, akala nila lahat na ng mga salita ay wala na talagang makakasupid sa kanila. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. Apat na elemento ng daigdig. Bakit lagi kong binabanggit yan? Elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Ang apoy, tingnan nyo, mapa north, east, west, south, kaliwaan ang mga sunog dito, sunog doon. Hangin, no? Ayan yung hindi mo maintindihan, biglang mga nagkaroon ng tornado, no? About sa lupa, ayan yung mga earthquake. Hindi nyo ba ako naiintindihan? Dahil walang ibang alam ang tao kundi puro pangungutya. Dahil ang gusto ninyong makita na magsasalita, kayo ang pinupuri. Yan ang totoo. Sabi ko sa inyo, itong epidemya na lalaganap, ang magiging lunas lang nito ay ang karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos, na kahit sinong scientist ay hindi kayang dunasan niya. Dahil sa panahon na yon, spiritual na ang ang lumalaganap sa atin ngayon. Sorry ako'y nagpapasalamat sa mga kapatid na concern sa akin. Nalala nyo ba yung binabanatan kong Vatican? Anong nangyari sa pinuno nila? Di ba nagkasakit din? Malapit na ang araw, kayo mismo
ang maghahayag ng buong katotohanan. I, Lidimin Canoto, declared, USA, ang hinahanap ninyong Felipe, ng Code Felipe, and even no, sa Vatican ay walang iba yan kundi si Kuya Emmanuel Kuya. Felipe at si Kuya Emmanuel ay iisa lang. Yan. Lahat yan, dinideklara ko na yan sa inyo. Ha? Wala na kasing ano kayo, wala nang taguan. Ha? Wala nang taguan. Dahil maging ang ama ng kasinungalingan, ang mga kasangkapang ginagawa o ginagamit ng demonyo o ni Satanas, lahat yan ihahayag at ihahayag niya mismo ang kanyang sarili. Alam niyo, sa totoo lang, habang ako'y naghahayag sa inyo, maraming gustong umatake sa akin. Yan ang mga evil spirit. Pero sad to say, I'm so sorry. No? Dahil hindi ako ang makakalaban ninyo kung hindi ang Panginoon na aking pinaglilingkuran. No? Sa aking pagbabalik sa bayan ng aking tinubuan, isa pa yan, marami din doon ang mga matapobre. Taga-Jensan ako, pero masabi ko rin, marami din mga matapobre doon. No? Ito ba yung makapagsalita ng squatter sa kanyang kapwa? Buti sana kung hindi rin squatter, squatter din eh. Ha? Ito bang makapagsalita na patay gutom ang kanyang kapwa? Buti sana kung hindi rin siya busabos. Ganyan kalupit ang mundo ng mga tao. Ha? Nakita niyo ba? Alam niyo, sa totoo lang, nakakaamoy ako ng bulaklak. Ha? Bulaklak. Bulaklak ng patay at bulaklak ng napakabango yung lagi kong naamoy. Na? Siguro tuluyan na talaga mamatay itong mga hinayupak ng mga leader natin na mga walang sorry ha. Hindi ko yan pangmamaldisyon sa inyo. Hindi ko lang naamoy nyo bang bulaklak ng patay? Hindi. Yung bulaklak ng napakabango, dalawang naamoy kong bulaklak. Bulaklak ng patay, na? At saka bulaklak ng napakabango, ng sobrang pagkabango. Ha? Na kapag alam ko na atakihin ako ng mga bad spirit, no? At pag maamoy ko yung bulaklak na napakabango, yung ano ko, no? Parang magre-rejuvenate yung aking buong katawan, magre-recharge, no? Bango siya, no? Bango. Dito banda ng norte, no? Asahan ninyo na may napakalaking bagay dyan na biglang lilitaw. Ano kaya itong lilitaw na mga bagay? Malay nyo, si Lolo Ultraman ko na yan, na? Diba? Kasi sa part ng norte, nandyan yung spaceship. Oh, sige, magtawa kayo ngayon. Dyan sa may, di ko na babanggitin, dyan sa part ng norte, nandyan yung spaceship. Hindi ito biro ha, hindi ito katarantaduhan, nandyan ang spaceship. Malay ninyo, yung mga kaibigan ko, dyan nila pasasakayin. Sasabihin ko sa kanila, sunduin niyo sa Timerna. Sunduin niyo si Dato. No, wag kayong mag-alala, may mga entry na kayo, may mga gate pass na kayo. Ay, hindi ako nagbibiro sa inyo. Ha? Hindi ako nagbibiro sa inyo. Parang ganito lang yun eh. Yung mga naniwala kasi ng mensahe, parang panahon lang ni Noe yan. Tama? Oh, iyak-iyak sa Timir na huwag kang malungkot. Papasundo kita kay Lolo Ultraman.
ambot sa inyo. Seriously speaking, mula sa araw nito, sa segundo na ito, sa oras na ito, no? Ipamalita ninyo ang magandang balita at huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga mangyayari ay proseso lamang yan para lahat tayo ay ikiklinsing. No? Kasi binigyan man ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao. Matigas talaga ang mga bungo, matigas ang muka, matigas ang bungo. So, kumbaga, mandatory ang gagawin ng Diyos sa atin lahat. Bakit? Inexempted ko bang sarili ko na maging silidimin? Luluhod ito sa Kanya. Kasi kayo, ang gusto ninyong magsalita sa inyo, puro mga kapurihan at puro pag sinabing release dito, release doon, pag sure, walang release, oy. Walang release, ha? Walang release. Ha? Magkaroon mo na ng lilinisin mo na yung kalsada, baka maraming kalat. Pero, ngunit, subalit, datapwat, ang mga biyaya ng Diyos ay nakahanda na yan ng siksik, liglig o maapaw. Ha? Kayong mga grupo, kala mo, di ko kayo namomonitor, ha? Binabantayan yung vlog ko, may gumamit pa sa vlog ko na sinabi ko na mag-release yung big bombastic release. Dito pikat, Kaya may sumugod sa Central Bank, di ba? Kayo ba? Hay, naku, ewan ko sa inyo. Ganun pa man, sa lahat ng mga pangyayari at mangyayari, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat mas may magandang plano pa rin siya para sa atin lahat. Sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan. Mahal tayo ng Diyos. Okay? Ang tao sasabihin nila, mahal nila ang Diyos, pero wag ka makapanglait. Hindi ka nga marunong mahabag sa kapwa mo eh. Kaya sabihin mo, ito, sorry babanggitin ko to. Hindi lang naman sa mga Christian, maging sa Muslim eh. Sayang yung pagtuwad natin niya, pagsambayang-sambayang, pero makalait kinang kapwa ninyo, wagas. Ha? Mayroon ding iba, kaya mapa-Muslim o ma-Christian, nasa pagkatao talaga yan. Nakala mo yung mga banal, pero pag makalait sa kapwa, wagas. Kala ninyo meron din sa Muslim, patuwad-tuwad. Sa isang araw, ilang beses papasok ng moske, pero wag ka ang mga ugali. Walang pinagkaiba din sa mga Christian, ganun din. Ito yung mga banal na aso, santong kabayo. Kaya natatawas lidimin. Ito, pinapakita ko lang. That is the realidad. No? Yan ang realidad ng ugali ng tao. Kaya ako, nung one time, nag-attend ako ng tinatawag na Ramadan. Asus, Ginoo. Kulang na lang, pahintuin ko yung imam na nagbabang eh. Bakit? Habang nagbabang ang imam, anak ng tinapa, yung mga kapatiran, nagsilpi-silpi. Nasaan ang pagiging holistic niyan, Aber? Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid na Muslim. Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil totoong sinasabi ko, hindi ko kayo tinitira. Ito na ba ang pamantayan? Wow, Ngayon, kung nakapagsita man ako dyan, hindi para sirain kayo. Dahil yan ang realidad ng tao. Kaya sabi ng aking kapatid, nakiusap siya, wag daw muna talaga akong Marami nang nakiusap sa akin na wag mo na akong mag-FB live kasi ganito. Marami na rin pagkakataon na maraming gustong pumatay sa akin sa pamamagitan ng espiritual, lalo na yung matanda. Kukunin kong hininga mo, ipasok ko sa bote. Sorry, dahil siguro na ipasok mo sa bote, baka nakalimutan mong takpan, kaya nakawala ako. Sorry Natawa tuloy yung kaibigan ko. Kaya mga mahal kong kapatid, this is not a joke. Okay? Mula sa segundo na ito, tibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Nakalagay sa propesiya, ano ang makakapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig sa Diyos? Kabiguan ba? Kapighatian ba? Kahirapan ba? O kamatayan ba? Nung pandemic nga lang, dami na nanghina sa inyo
Oh? Kaya ako, dinadaan ko sa TikTok, now and forever. No? Maalala ninyo lahat ng sinasabi ko, now and forever. No? Dahil ang mga salita na yan, batid ko at alam ko, nararamdam ninyo ang pait ng panlasa. Maanghang sa inyong panlasa. No? Pero lahat ng yan ay hindi para kayo ay gawin kong masama. Kung hindi, gamot yan, antibiotic yan. Para sa atin lahat. Ito yung katotohanan na hindi matanggap-tanggap, lalo na yung mga puro ako si ganito, ako si ganon, ako si ganito. Na? Tingnan ko lang. Ha? Hoy, mga land grabber! Di ba nagsabi ako sa inyo, may mababalitaan kayong sikat ito na businessman sa ating bayan. Pero wag ka, land grabber naman ito. Tingnan ko ha, kung may magagawa ang pera mo. Ngayon, kung gusto mong gumaling, ibalik mo sa mga tao na kinamkaman ninyo ng lupa. Uubusin ang buong pamilya ninyo. Uulitin ko, ha? Sobra na kasi kayo eh. Tinan nyo, multi mo tubig. Ipagkait ninyo sa inyong kapwa. Ha? Mababalitaan ninyo ito, buong pamilya ito, sikat ito na business icon. Buong pamilya mayroong karamdaman na hindi maintindihan na kahit sino pa ang pinaka-eksperto na mga dalubhasa, na mga doktor, wala kayong lunas. No? Pero kung makinig kay Lidimen, ibalik ninyo ang mga kinamkam ninyong lupa, lalo na sa mga mararalita. Ha? Hindi lang kagalingan ng inyong sakit ang pagagalingin, pati mga kaluluwa ninyo. Magkaroon pa kayo ng pagkakataon, magkaroon pa kayo ng chance, no? Na makapasok kayo sa kaharian ng Panginoon. Uulitin ko, mabalitaan ninyo ito, ha? Hindi nyo ito maitatago sa media. Isang buong pamilya ito na super pagka-blood grabber nitong mga hinayupak na ito. Kayo ng pamilya kayo. Mababalitaan ninyo ito, no? Para itong virus na mababalitaan ninyo na mayroon sila, lahat ng pamilya na ito. Mga sikat na business tycoon ito. Mga land grabber ito. Yung mga pera ninyo ay walang magagawa yan. No? At huwag kayong mag-alala, hindi kayo mamamatay. No? Ipaparamdam lang sa inyo kung ano ang mga walang kahiyaan ninyo. Sayang ang pagtawag ninyo ng Diyos ko, Diyos ko. Sayang ang pagpunta ng mga simbahan. Samantalang kayo, mga matapobre kayo. Samantalang kayo, mga land grabber, kayo multimo tubig ay pinagkakaitin nyo sa inyong kapwa. Tubig is symbolize of life. No? Abangan nyo to, ha? Buong pamilya ito, sikat ito. Ah? Paano hindi ito mapabalita? Dahil maging sila mag-hire ng iba't ibang mga dalubhasa, no, na mga manggagamot. Ah. Pero wala sa kanila ang kasagutan para sa inyong kagalingan. Imaritis niyo ito sa akin, ha? Mababalitaan niyo ito. Sikat na mga business tycoon, pero mga land grabber ito. Marami na itong inapi. Ha? Marami na itong inaptapos ang kakapal ng mga pagmumuka ninyo. Nandyan pa kayo sa, kunwari, to serve people, serve sa mata niyo. Mga land grabber nga kayo eh. Ha? Mababalitaan niyo to. Buong pamilya to. No? At yung sakit ninyo nakakadiri. Ha? Nakakadiri ang sakit ninyo. Baka multimo yung doktor, hindi kayo lapitan dahil nakakadiri, nakakahawa. No, hindi lang bakterya, hindi lang virus. No? Pero kung isuko ninyo, ibalik ninyo sa mga taong inapin ninyo, no? Dahil ano ang pangako ng Diyos? Ibabalik ko lahat ng kayamanang matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno, at wag na wag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. Dahil ang makakalaban ninyo ay ang Panginoon. Ayan na. Panahon kasi ng paniningil ngayon. Panahon ng paniningil ba? Sabi ko sa inyo, hindi lang panahon ng paniningil ngayon. Ng principal, pati ang interest, pati sukli, kukunin sa inyo yan. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo?
Kaya umayos kayo. Huwag kayong mag-alala. Imarites niyo sa akin yan ha, kasi mababalita to eh. Ha? Sampol na sa inyo ba? Kay mga tigas talaga mga kukutin ninyo. Hindi ko kayo minamaldisyon ha, dahil walang kapangyarihan sa lidimin. Pinapaalalahanan lang kayo. Ha? Pinapaalalahan lang kayo. Yan. Bantay kayo ha. At yung mga tao na nanlait sa akin, na huwag kayong mag-alala. Kernel, tumatawag. Pakisabi kay Kernel, nag-FB live ako. Ha? Lahat ng mga gumagawa sa akin ng mga walang kahiyaan, huwag kayong mag-alala. Excited na sila Dimin. Ma-eye to eye ko rin kayo. Sa ayo at sa gusto niyo, pagdating ng dulo, makikita niyo pa rin ang pagmumukha ko. Doon, makikita ninyo. Ha? Makikita ninyo. Kaya, sabi ko na nga sa inyo, ako na mismo natatakot sa sarili ko eh. Baka hindi ko na makilalang sarili ko. At ayaw ko rin magpakabait sa araw na yan. Bakit? Hindi ako makatupad sa aking tungkulin. Ha? Hindi ako makatupad sa aking tungkulin. Dahil ako, sumusunod lang ako kung anong ipinagkaloob sa akin. Ha? Ngayon nga, pinangunahan ko na kayo, di ba? Ako na ang pinakamasamang nilalang na makilala ninyo pagdating ng araw na yan. Kaya yung mga hanggang ngayon, mga walang hiya, ha? Yung nagsabi sa akin, nagnakaw ako ng Buddha, nabenta ko ng 5 milyon. Ayoko makipagplastikan, hindi ako nagtanim ng galit sa inyo, pero lahat ng ginawa ninyo, dapat lang pagbayaran ninyo. Ako nang nagsasabi sa inyo. Ang pagpapatawad ay nandyan, pero hindi ako nagtanim ng galit sa inyo, pero nararapat lang na pagdusahan ninyo lahat ng mga kalapastanganan ninyo. Bakit? Para hindi kayo pamarisan. Meron kasing tamang oras sa lahat ng bagay. Di ba? Merong tamang oras sa lahat ng bagay. Na? Dahil sa mga kapirahan, no? Na gutom na gutom kayo sa pangungulikta ng pera. Hanggang ngayon ginagamit ninyo ang pangalan ko na sinisira ninyo. No? Para lang makakulikta kayo ng pera. Anong sinasabi nyo? Bantay kayo ha? Pati yung sinasabi nyo taga Central Bank na sinasabi ninyo, pinapa-required kayo ng ganito dahil ganyan. Pati yan. Wala akong sasantuhin sa inyo. Ha? Nandito na yung pangalan na sinasabi na hindi ko alam, no, pinadouble check ko na ito, pero yung sinasabi ninyo na may kausap kayo ng Central Bank para marilisan ninyo, pikat ninyo ay. Ha? Pati yan. Dapat yan, ipako rin yan. Bakit? Isa rin kayo sa pahirap sa bayan, sa mga tao. No? Na ito namang mga tangingot na ito, magsumbong-sumbong sa akin, tapos malalaman mo, nandun din. No? Itong mga kambing na to, mga dublikara. Kaya kung sa bagay, nandyan yan eh. Kung saan sila makakarinig ng Kristo, ay nandoon sila. Na-release pa more, walang release oy, pag sure. Ha? Yung tunay na release, yung bagsik, kung papaano tayo paluluhurin ng Panginoon, yan ang tunay na release. Ha? Hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan na siya magpapalaya sa ating lahat, isaksak nyo ito sa mga kukote ninyo, walang release. Uulitin ko, walang release. And I, Lidimin Canuto, declared, pinanghawakan ko yan, walang eleksyon. Walang eleksyon. Ha? Sige. Dito nyo mapapatunayan kung magkaroon ng dabiguan. Hingian nyo yung tulong yung mga kandidato na yan. Tingnan ko lang kung may maitulong yan. Pwera na lang doon sa mga first timer kasi wala talagang pondo. Oh. Nagkamali ba si Lidimin? Oh, kayo na mismo ang makapagpatunay niyan, mga tumatakbo. No? Walang pundo. No? Yung sinasabi niyo mga machine diyan, bantay lang kayo ha. Bakit pa kasi kung maaga pa lang, kung sa bagay, na mo-monitor kayo ni Lidimin,
Yung mga machine niyo dyan, ha. Handa nyo yan, ipakilo natin yan sa junk shop, mapakinabangan pa. Ako na nagsasabi, ipakilo natin yan. Ano na natin yan, ano na kayo ngayon? Ano ba? Mag-canvas na kayo kung magkano ang maluto ngayon sa junk shop. Sinisigurado ko, junk shop ang kinalabasan yan. Na? Kala nyo, hindi ko kayo namumonitor, ha? Huwag niyo yung pagbintangan si BBM na porkit sinabi ng 12-0, daya kayo talaga. Walang dayaan dito. Parang QFS lang yan at saka BRICS. Bakit pinag-aaway? Pinag-aawayan nila yung ops, hindi pwede. Pinag-aawayan yung mga bagay na sa o ganun din, walang eleksyon. Kaya dyan sa Comelec, ang mga sinasabi yung computer dyan, mag-canvas na lang tayo kung saan natin ipaparecycle yan. Mapakinabangan pa. Magiging eco-friendly pa tayo. Ha? Magiging eco-friendly pa tayo. No? Pag-sure mo din ha, oy. Paghandaan ninyo itong The Big One. Excited kayo ha? Walang eleksyon. Ako na nagsasabi. Walang eleksyon. Uulitin ko, paninindigan talagang lidimin yan. Walang eleksyon. Okay? Walang eleksyon. Ngunit, subalit, datapwat, may malaking pagbabago na magaganap sa ating bayan. Okay? Mapalad ang mga tao na sa kabila ng kanilang, kasi hindi naman lahat eh. No? Katulad ba ng isang kapatid, saan ka makakita attorney na mataas pang ranggo ng pulis, spiritual pa, pero sa kabila ng lahat ng natamo niyang karangalan bilang sa mundo, ay nandoon ang pagpapakababa sa sarili, hindi mapagmataas. No? Sa 1,000,000, maituring ko na para siyang rare diamond. Kasi bihira ka lang makatagpo ng ganyan. 'Di ba? Na sa kabila ng katagumpayan sa sarili ay nanatiling ang kababaan ng loob. Ang ama ang nagre-release ng mga sakuna para maubos mga masasama dito sa mundo. Hi kuya, I miss you. No? Soles de la Cruz, pray natin siya, ang sugo ng ating Panginoon. Noemi Lunasin Consuelo, Fernando Rialin, at sa lahat pa, lahat. Na? Wala akong ibang nais, no? Sabi ko nga sa Diyos Ama, ikaw ang nakakasiyasat ng laman ng aking pag-iisip, lalo nandito. Wala akong ibang nais, kundi siya ang mabigyan ng kapurihan, kalwalhatian, kadakilaan, hindi ang sarili ni Lidimin. Ha? Tapos, marami pa rin na allergic purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Lalo na siguro kung sinabi ko purihin niyo si Lidimin na namyatay na ba? Kumbaga sa Muslim na namyatay na. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ganon. No? Ganito lang. Anong oras na kasi lalayas pa ako eh. Oh, yung mga kapatid daw, huwag kayong mag-alala. Malay nyo. No? Yung spaceship na nandyan. May tanong sa akin, Lidimin, mawala ba ang signal ng mga cellphone? Ay natural, kay mga sira man yung mga wire niyan. Kayo talaga, common sense naman, oy. So anong gagawin ngayon? No? Kaya ngayon pa lang, ang inyong mga pamilya, i-briefing nyo na yan. No? Bigyan nyo yung time yung briefing sa pamilya, ha? Hindi puro scatter ang alam. Ha? Hindi puro ML. Ha? I-briefing nyo na ang inyong mga pamilya. Yan na lang talaga may tulong ko sa inyo. I-briefing nyo ang inyong mga anak. O ako ha, tingnan nyo ako. O tingnan nyo ako. O. Kahit wala akong baby, naghahanda ko ng ganito. No? Para in case emergency, meron tubig. Kayo pa kaya, lalo na may mga maliliit na bata. Sure kayo dyan. No? Ito bang mangyayari dito ba sa sa Taal? Kung matindi yan, hindi lang yan sa Taal, maraming lugar ang iba't iba talagang inaano ng apoy.
No? So, nandito, ibinigay sa akin ni Kuya na para bigkasin siya. Kasi nasubukan ko ito eh. Sa mayon ba? Sa Bicol ba? Na-affect ka pa? Hindi. Di ba, Timern? Ito kasi sa Timern, witness ito nung nagbuga yung ng lava ng Mount Volcano. Sabi ko sa kanya, puntaan natin yung paanan. Pinagbawalan kami. Hindi, puntaan natin kasi meron kang ito, napatunayan ko ito kasi nung bagyong Odette na nabutan ako sa Surigao, no? Dahil sa kamangmangan nilidimin ba, na hindi rin ako sukat akalain na totoo. Di ngayon, gapang ako. Kasi lana Pero sa lahat ng tirahan doon, yung tinirahan lang namin ang hindi na damage. Yes. Tapos gumapang ako, kinuha ko yung iniwan ni Kuya Emmanuel na itinuro ba niya sa akin ba? Ayan. Dahil si Lidimin, may pagkaano din noon. Dahil hindi ko nangupya pa ako habang dinadasal ko siya, binabanggit ko siya. Kitang-kita ko kung paano yung yung yero na mahampas sa mukha ko din. Gumanon, umakyat. Kinain siya ng ipo-ipo. Yung ipo-ipo, umakyat siya. Lumayo sa amin. Tapos may binigkas ako noon, pero nandito No? Nandito kaya. So, iyan, hindi ko sinasabi yan, hindi ko pinagmamalaki yan sa inyo. Sinasabi ko lang na lahat ng sinasabi ko, ito naman mga kasama ko, sila ang makapagpatunay na hindi ko yung gawa-gawa. Matagal ako nagsabi, forbidden room, forbidden room. Ang mga kurimaw, yung iba, pabuti na lang kahit sa the last part, mayroon pang related dito. The forbidden room is real. Ang forbidden room ay malaki ang maitutulong nito para sa atin lahat. Yun nga lang, sino ang karapat-dapat na pwedeng pumasok dyan? Kung sa palagay ninyo kayo, di pumasok kayo. Walang problema. Kung magagaling kayo na may mga kapangyarihan, pumasok kayo. Di ba? Sinasabi ko na nga sa inyo, di ba? Hi nga pala dyan kay Lola Isabel dyan sa may see you soon, Lola Isabel ko dyan sa may Isabela. Huwag kayong mag-alala, napakaliwanag ng instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat. Kaya ito yung sinasabi ko, hoy, walang mag-aaway sa royal family. Ako ang mas malaki ng ganito, ako mas malaki ng ganito. Kasi pag sure kung ano ang nakalagay, maging mga mahal natin keeper, alam niyo ang batas. Kung ano ang nakalagay dyan, na sagrado yan, no? Yun po ang susundin natin. Walang labis, walang kulang. Walang pwede magsabi kay Lidimin na ako ang mas may mataas na share kasi pag sure kayo dyan. Wala. Pati dito sa mga lupa na ito. Hoy mga chieftains, sorry for my words, hoy Marami na yung mga chieftain, nag-chieftain-chieftinan. Bantay lang kayo sa akin Mga nag-chieftain-chieftinan. Ang pagiging chieftain ay mayroong record yan. Maraming peke na chieftain, kaya bago namatay si Kuya Emmanuel, sinabi niya talaga sa akin, linisin ang hanay ng mga dato dahil maraming dato, naging dato sa pera. Dahil sa pera naging dato, pero ang batas, hindi talaga alam. Kaya kapwa niya, ipagkakalulo niya dahil doon sa mga kapirahan, dahil ang tunay na dato, hindi yan nasisilo, hindi mo yan mabubuyo sa pera. Yan ang tunay na chieftain, yan ang tunay na dato. Dahil ang pinag-usapan dito, prinsipyo at panindigan, yan ang tunay na chieftain. At sa pagiging chieftain, no? May mga original yan. At ang pagiging chieftain, ito po ay inheritance po ito. Marami nag-aaway sa inyo, mga chieftains, bantay lang yung dito sa parte ng norte, namumonitor ko kayo, bantay kayo sa akin. Lahat ng nakikipagsabwatan sa mga banyaga ng mga kawalang hiyaan ninyo, sarili ninyong bayan, ipagkakalulo nyo dahil sa pera, bantay lang kayo, Sinisigurado ko, hindi nyo talaga mapakinabangan yan. Sabi ko nga sa'yo, oras ng paniningil ng principal, interes, pati sukli. Kaya ka ng mga chiptin-chiptinan dyan, na pinagkakalulo yung kanilang mga sariling kababayan dahil lang dyan sa kapirahan na yan, manda kayo sa akin. Hindi lahat ng chieftain ay totoong chieftain-chiptinan. Itong mga ibang chieftain na ito,
ang nagluklok sa kanila ay yung mga nasa pamahalaan. Hawak sila ng liig kay nawa sa kuko ng agila. Lahat tayo ay makalaya. Totoo naman sinabi ko, di ba? Chiptin ng bantay lang kayo, ha? Sino kaya nagbigay sa inyo ng authority pagiging chieftain ay? Hoy, may record na pagiging chieftain. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroong mga original na chieftain yan. Hindi yung pwedeng pagpalitan yan. Dahil nakasaad yan sa kasunduan. Yan ay inheritance yan. Pag namatay yung original na pinagbigyan, automatic ang anak. Pag sure. Pero kapag ang anak ang nagkasala at nakikipagkunayban sa mga walang hiya, mas doble ang iyong kaparusahan, dudong. Ha? Kasi ang alam ko rin, wala ding chieftain na babae. Lalaki talaga ang chieftain. Hindi talaga babae. Lalaki talaga yan. Ha? Binabanggit ko ito lahat-lahat sa inyo para ngayon pala magmuni-muni na kayo, ha? Ngayon, kung sino ang gusto makipag-isa, sinabi ko naman sa inyo no? Hindi ko kayo sinasarado ng pintuan, pati nga bintana, ibubuksan ko nga para sa inyo. Ang ama, Sani Wahing Galo, no? Mga mahal na kapatid, bagamat si Lidimin ay maanghang, mapait, no? Mapaklasin yung panlasa, mahal ko kayo. Kayo lang naman hindi nagmamahal sa akin. Mabuti na lang, mayroon pang ibang, hindi naman lahat, pero konti lang. Salamat nga pala doon sa mga, hindi ko na kayo mimensionin bilang bahagi ng pagproteksyon ko rin sa inyo, no? Itong mga mayor, itong mga mayor, ha, na wala kang kabusugan. Nakita, bakit pa ba may korte kung hindi ninyo igagalang ang desisyon ng korte? Bakit pa tayo nagkaroon ng judiciary kung ang mayor palang masusunod? May mayor, ha, hindi ginagalang ang desisyon ng korte. Kaya siya ang mayor, kung siya ang masunod, manda ka sa akin. Ha? Itong mga ganitong klaseng tao dahil sa kapiran, wala kayong mga kabusugan. No, mga buisit kayo, wala kayong kabusugan. Na? Ngayon, pagdating ng dulo, diyan natin malalaman ang final. Maliban na lang kung ang inyong mga gipang kurap ay ibalik niyo yan sa mga tao, lalo yung mga land grabber, ha? Balitaan niyo ako, ha, kung sino to, ha? At sikat ito na politiko. Isa pa to. No? Isa pa ito, bantay ka, ha? May skandalo ka talaga ngayon. Meron isang politiko na kung merong kaguluhan sa nangyari dito sa pamilya ng Duterte, merong politiko ngayon na masasangkot sa mas malala pa dyan. Simple lang. Lahat ng kasamaan ng tao ay may hangganan. Lahat ng kasamaan ng tao ay may katapat. Ang kapangyarihan kasi ng Diyos ang kikilos. Ha? Sana yung mga politiko na naggugol sa kanilang mga panggasolina araw-araw, mga tao, sana pagdating ng panahon na magkaroon ng dabiguan, mayroon kayong maitulong sa mga tao. Okay? Sana may maitulong kayo. So, have a blessed divine hope. Mag-ingat kayong lahat dahil si Lidimin ay mayroong another chapter na challenge na gagawin. Okay? At napaka-excited nito. Okay? Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat.